Isang magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga mamamayan ng lungsod ng Taguig. Nandito po kaming muli para po sa isa na namang segment ng Source of Strength. At sa pagkakataon po ito, may kasama po kami na kasamahan din po nating manggagawa dito sa lungsod ng Taguig. Welcome po natin si Pastor Wilbert. Bumati ka po. Magandang araw po sa mga taga-Taguig at pagpapala po ng Diyos ang sumating lahat. Ayan, actually, nandito kami sa lugar niya, dito po sa loob ng Bay Breeze Subdivision. Of course, si Pastor Tony. Magandang umaga po sa inyo lahat. At si Pastor Jim. Magandang umaga, Taguig City. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin sa Panginoon, Pastor Tony. Manalangin po tayo, mga baging Diyos na nasa langit, kami po'y patuloy na dumudulog sa iyo, humihingi, Panginoon, ng karunungan na magbibigay sa amin ng kaunawaan upang sa mga bagay-bagay na nagaganap sa aming pamumuhay ay lagi kaming may kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng ito sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong tinatalakay ay nandun po sa Psalms chapter 24 at babasahin po sa atin ni Pastor Jim. Actually, napasimulan na po namin ito. At salamat sa Panginoon dahil ngayon ay meron tayong pagkakataon na mabalik aral ng maikli and then itutuloy po natin dun sa ikalawang bahagi naman, same scripture. Babasahin po sa atin ni Pastor Jim, Psalms 24, Proverbs 24 rather, Proverbs 24 verses 3 and 4. Pastor Jim? Sa New King James Version, ito po ang sinasabi, through wisdom, a house is built, and by understanding, it is established. By knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Ayan. So, nung nakaraan, nagbigay ka ng parang maikling intro, trying to differentiate the three, Knowledge, yung understanding. knowledge, understanding, and the wisdom. So, pwede mo bang iulit sa atin ulit para ma-refresh yung ating mga kaisipan, Ulit po, ang pagkakaiba po ng knowledge, understanding is wisdom ay ganito. Sa ngayon sa aking pagkaunawa, knowledge ay raw data, information, facts na ipinapasok sa computer. Ang tinutukoy ko pong computer ay yung ating brain. Now, understanding is when you process the knowledge, the data, the facts. Yan din naman ang ginagawa ng computer At pagka pinag-ugnay-ugnay mo na, nirelate mo na yung mga data, then comes understanding. Kaya parang liwanag yan light. Pero, how you apply the knowledge and understanding, yun po yung wisdom. Mm-hmm. At yun ang napakahalaga, I believe, sa tatlo. Okay. So, Pastor Tony, bago natin tanongin si Pastor Wilbert dun sa kanyang gustong idagdag dun sa napasimulan natin. Pastor Tony? Opo, napakahalaga ng karunungan kasi yung karunungan pala ay nanganganak ng kaunawaan. At para mangyari ang mga bagay na yan, mag-build yung sarili natin tahanan through wisdom and understanding. Ang ibig sabihin, dapat marunong tayo magpuri sa Panginoon, marunong po tayong manalangin, tumawag sa Kanya, at isa pa, meron din tayong panahon na basahin ang Kanyang mga salita. At yan po magbibigay sa atin ng karunungan at kaunawaan. Mm-hmm. Sige. Pastor Wilbert, baka may gusto kong idagdag dun sa tinatalakay nating talata, Malinaw yung definition ni Pastor Jim doon sa knowledge, understanding at wisdom. Yung knowledge nga is yung pinagsama-samang facts, information, and how you process it, yung enlightenment, yun po yung understanding, but yung how you apply, the application of what you have learned, the application of what you have practiced based on the knowledge that you receive is what we call wisdom. At ang sabi po roon ay, by wisdom, a house is built. Maraming tao hanggang facts lang, hanggang knowledge and understanding lang. Kaya pag hindi tama ang aplikasyon ng natutunan mo, sa halip na mag-build, mabuo yung bahay o buhay ng isang tao, marami kong alam, sir, na kung kailan pa nagkaroon ng degree, sa kanilang pag-aaral, saka nasira. I'm not against education. Pero realidad yan, hindi lahat ng mayroong magandang tinapos
at may mga degree, gumanda ang buhay. Ano nila? It's because of the wrong application of the knowledge. No? So walang wisdom. Kaya sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So magiging tamang aplikasyon mo sa knowledge, sa understanding, if you have the fear of God. And the fear of God is being taught to us. Sabi ng Bible, come my little children, and I will teach you the fear of the Lord. Psalm 10:4 verse 11. So, praise God for knowledge, understanding, but we need to pursue wisdom, right application of our learning, information, and understanding. So yun, hindi pala natin pwedeng ihiwalay yung elemento ng Diyos. Kasi yung pasimula ng wisdom The fear of the Lord is the beginning. Saan tayo pupulutin pagka puro knowledge lang at saka understanding? Yung application po nun, doon tayo nagkakaproblema pala, no? Kaya po natin ito tinatalakay upang mabigyan po natin ng halaga yung importansya ng edukasyon. It's not, hindi po yung itinatabi natin, kundi yung kahalagahan nito sa punto na bagamat mayroon na pala tayo, maari kasing magkaroon tayo nga ng maraming degrees maraming knowledge. Pero nga ang problema, yung paano ito kinakasangkapan, paano ito ginagamit. Doon sa natural na pagtatayo ng bahay, di ba? Pwedeng marami kang materialis na nandyan Pero kung hindi mo alam paano gamitin yung materialis na yun, baka hindi, misfit ba tawag nila doon? Misfit? Hindi akma. Hindi na iaakma yung pinakamatibay mo sana. Halimbawa, gagawin mo sana ng pintuan, lalo na kung, sablay-sablay yung pagkagagamit, mali na yung nagamit mo. Alam niyo pagka kayo nagtatayo ng bahay, pinapaminota yan doon sa karpintero. Sabihin niya, bumili ka ng 8 pirasong 2x2x10, 4 na pirasong 2x2x8. Pagka po hindi mo alam ikabit yun, ang dami mong masasayang kasi nagputol ka na nagputol, hindi mo alam na yun pala mayroong paglalagyan na nararapat. Parang sinasabi mo na pag wala ang wisdom, aksaya ang buhay. Ay, oo, yun. Hindi lang yung buhay, naaksaya mo na yung pinag-aralan mo. Di ba? Sayang, no? Kaya, malinis siya, may pinag-aralan ka ba? Ayun. Pastor, sabi mo gusto mo. Actually, kahit si Santiago, di ba, sinasabi niya, yung pananampalataya, ang nag-ooperate din, wisdom. Kasi hindi, kaya napaka-importante talaga yung wisdom nga po na ating tinatalakay. Actually, dito sa Tagalog ng verse 4, sa Proverbs 24:3 and 4, nakalagay dito, ang loob ng tahanan ay napupuno sa lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. So karunungan pa rin doon, Dito, bagamat sa English ang nakalagay, by knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Still, kung saan mo ilalagay yung mga napamili mo, may proper din na paglalagyan mo. So, hindi mo talaga pwedeng bigyan ng halaga yung wisdom, yung proper application. At pagdating nga po doon, yung elemento naman ng Panginoon ay hindi natin pwedeng isa-isang tabi. Paano natin ito ilalagay doon sa aplikasyon naman doon sa spiritual namang pamumuhay? Of course, dito, ang binabanggit dito, yung pamamahay, yung pamumuhay sa loob ng tahanan. Paano natin ito i-apply naman doon sa ganong sitwasyon, lalo na yung pagdating sa edukasyon. Sabi nga kanina ni Pastor Wilbert, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, paano manggagaling yung makukuha yung fear of the Lord? Binigyan tayo ng Panginoon ng kanyang salita, ng Biblia. At napakahalaga, ako'y naniniwala, ang Biblia dapat ay kasama sa curriculum ng ating edukasyon. Dapat hindi gagraduate ang isang bata sa pag-aaral na hindi niya nabasa o naunawaan ang salita ng Diyos. Maganda. Sabi nga ng isang university president ito, sabi niya, Bible knowledge
without college education is better than a college education without Bible knowledge. Kasi may wisdom yung isa. Sa bandang Yung huli. isa wala. Oo, sa bandang huli kasi yung Oo. pagiging mabuting citizen, ano, pagiging mabuting mamamayan. Eh pupunta pa rin doon sa yung may pilot na Pastor Tony, mayroon kang gustong idagdag. Yung para sinabi ni Mau na education, sabi niya, is not right, but it is a privilege. Na dapat samantalahin yung matuto, yung, di ba, magkaroon ng sarili kang nakaano. May dagdagan. Kasi dalawang bansa siguro na pwede nating tingnan. Let's say for example, ang Japan. Yung mga unang taon ng pag-aaral ng bata, they are not more on the academics. Tama. They are more on values. Mhm. Okay? At bagamat ang bansang Hapon ay hindi natin masabing Christian nation, but most values that they adopt is biblical. Oh, tama. Self-discipline, something Tama. like that. Maganda. Those are biblical. Sipag, yung sipag, pagmamahal, hard work. Patience. These are biblical principles. No? Makikita natin na ang epekto nito sa national life ng bansang Hapon. Pero ang pinaka-the best yung Israel. Ang Israel, napakaliit na bansa. Tama. Okay? At ang Israel, ang isa sa mga bansa yata na from the ancient of days pa when it comes to that history. Pero nabanggit ni Pastor Adar yung curriculum. Mula pa sa pagkabata, mula pa sa simula ng education nila, hindi pwedeng malayo o ihiwalay ang salita ng Diyos. Tama. At tingnan mo naman ang Israel ngayon sa lahat ng aspeto ng buhay. Agriculture, Tama. military, di ba? Medicine, okay? Sa lahat ng aspeto, nag-excel sila. Oo. Maliit na bansa ito. At kung mapupuna mo, hindi sila umaasa sa labas para ma-enhance, ma-develop yung mga bagay na nai-export nila. Saan galing yan? Because kanilang kinilala ang kahalagahan ng Diyos na nagbibigay ng karunungan. So yun ang naging kontribusyon nila Kumpara sa Pilipinas. kumpara sa Na Pilipinas. napakayaman in terms of natural resources, di ba? Sabi nga ng isang kaibigan ko, ang Pilipinas daw ay isang napakayamang bansa na nagkukunwaring mahirap. Matindi yan. Eh bakit ganon? Ang taas ng literacy rate natin. Pero bakit naghihirap ang Pilipinas? Sa aspeto ng agriculture, ang Israel ay nasa isang bansa na nasa gitna ng disyerto. Oh, Pero bakit number one na exporter ng Flowers. ng flowers? Fruits. Ang mga prutas nila ron, ang gaganda. I've been in Israel once. Napakaliit na bansa, pero how come na ang napakaliit na bansa nito ay napakalaki ng contribution sa development ng maraming bansa? Isa lang mo talaga titin dyan, kasama ang Diyos sa educational system nila. Ang sabi nila, 20% ng pinakamayayaman sa buong mundo are Israelites. Sipin niyo po yun. So ilalagom lang po natin, nadaanan natin yung yung kahalagahan ng values. Yung formative years, no, Pastor Jim? Yung pagka yung bata ay nagkakaroon na ng kamalayan, ang magandang unang natututunan niya pala ay yung magagandang values. Mga bagay na, kasi pag sinabi ng values, yung mga bagay na dapat pinapahalagahan. Dapat sa loob ng tahanan na Correct. Sa loob ng tahanan dapat ito nakukuha. Kasi hindi pa yan, ano ba naman, bago pumasok po yan, halos nabuo na eh. Halos nabuo na. Kaya maganda po mga magulang, masamantala natin ngayong pagkakataong ito dahil, blended learning at saka, ano ba yung tawag nila ngayon? Yung sa bahay? Modular. Kung meron pong magtsatsaga sa ating mga anak, unang-una tayo po yun. Sige, may Parang merong ang attitude kasi ng mga magulang ngayon sa presenteng parang ayaw nilang mag-involve sa edukasyon ng anak nila dahil kaya nga pinapapasok ko sa eskwela. Hindi. Dapat ang edukasyon ay teamwork, partnership. partnership.
ng educational system at ng mga magulang. Tama. So, yan po. At saka laging tanong ng kapag ang isang bata nagkamali yan, lagi sinasabi nila, sino ba magulang nito? No, hindi teacher eh. No? Oo. So ngayon, ito na ang pagkakataon, mga magulang, pwede tayo bumawi. Kasi Ayan. makakapagturo tayo. At huwag yung sasagutan yung mga quiz at assignment. I-coach nyo lang. Nakakatukso po talaga dahil sa alam po namin, na lalo na napapanood po namin yung iba, no? Parang halos yung magulang na yung nagsasagot. But anyway, ang nice lang po nating ipaunawa sa ating lahat ngayon yung kahalagahan po ng takot sa Diyos. Yung, Yes. kasi nandun nagsisimula yung wisdom. Sabi nga po natin kanina, hindi natin pwedeng ihiwalay yung sa wisdom, yung tungkol po sa pagkatakot sa Diyos. No? That will define yung magiging future ng anak natin. Yung takot niya sa Diyos. Kapag siya ay nag-iisa na, yung honesty sa kanyang buhay, nakabatay po yun doon sa kanyang takot sa Diyos. How he would relate to others, paano siya makikisama sa iba, pag siya ay naging empleyado na, paano siya aasta, paano siya magtatrabaho, nakarelate po yun, nakaano po yun, nakabatay po yun doon sa kanyang takot sa Diyos. Kaya hindi pwedeng ihiwalay natin. Ulitin ko lang po yung nabanggit kanina. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pangalawa po, samantalahin natin ngayon na makibahagi po tayo doon sa pag-aaral ng ating mga anak. At makapag-impart po tayo ng wisdom sa kanila, yung pagtsatsaga, pagtitiis doon sa pag-aaral, part po yun ng values. No? Na walang makakapagbigay ng ehemplo sa kanila, kundi tayo. May alam ko pong nahihirapan po tayo. Pero panahon na po para mag-adjust po tayo ng kaunti at maintindihan natin yung pinagdadaanan din ng ating mga anak. Ikatlo, maganda rin pong samantalin ito, bonding time din po. Parehong natututo ang parents at ang students. So, wag po natin kalilimutan itong mga bagay nito. And I hope na may natutunan po tayo muli ngayong umaga pong ito. Tayo po ay mananalangin, Pastor Jim. Okay. Ang mga magulang po ang larawan ng Diyos sa mga anak. Tinitingnan po tayo ng ating mga anak at maganda po na si Kristo ang itanghal natin sa sentro ng ating tahanan. Manalangin po tayo. Dalangin namin, O Diyos, sa nagbukas na klase sa ngayong panahon, ang marudog at masigasig na partisipasyon ng mga magulang na alalay sa pag-aaral ng kanilang mga anak, maging ehemplo ang bawat isa, Panginoon. At ang kapahayagan mo sa puso ng mga magulang ay matanggap at sila nga ay maipakilala ang Diyos sa napakaagang panahon sa susunod na henerasyon sa kanilang mga anak. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat tahanan ng pamilyang Pilipino. Palakasin mo ang bawat tahanan ng pamilyang Pilipino dahil ang buong pamilya ang kalakasan ng aming bansa. Maitanghal ka na Panginoon at Hari ng bawat tahanan at ng aming bansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Hilingan din po natin manalangin si Pastor Wilbert para sa ating mga government officials, lalong-lalo na itong ating mula po kay Mayor. Isama na natin, Pastor, si Speaker, si Congressman Alan, Lani, at saka si Senadora Pia. Tayo po manalangin. Maraming salamat po Diyos sa iyong kabutihan at katapatan sa buhay po ng mga taga-Taguig. Salamat sapagkat sa buong bansa, Panginoon, ang Taguig po ay isa sa mga syudad na yung pinagpala. Yes, At amen. naniniwala po ako na ito po ay dahil sa mga lingkod bayan, Panginoon, na iyong tinatag at itinayo mula po sa aming congressman, Lord God, Congressman Alan Peter Cayetano, Congresswoman Lani Cayetano, Amen. Mayor Lani Cayetano, ang aming Vice Mayor si Ading Cruz at ang lahat, Panginoon, ng mga bumubuo ng sangguniang panlunsod. Salamat din, Panginoon, sa mga teacher, Panginoon, mga DepEd official, Yes. Panginoon, sa mga teachers sa secondary, Panginoon, elementary, Lord God, Yes. both private and public, sapagkat sila po ang kinakasangkapan mo
upang hubugin, Panginoon, hallelujah, ang mga kabataan, Panginoon, upang hindi lang sila magkaroon, Panginoon, ng kaalaman, kundi tulungan po ninyo bawat isa, higit sa lahat, sa pamumuno, Panginoon, ng mga magulang na makarating, Panginoon, yung kanilang kaalaman sa tunay na makadiyos na karunungan. Lord, in this partnership between the teacher and the parents, Lord God, Yes. dinadala po namin, pinapag-aral namin ang aming mga anak upang magkaroon po sila ng knowledge, oh God, and understanding. But through wisdom, we'll start, Lord God, sa pagtuturo po ng mga magulang, Panginoon. Values starts at home. At danahin ko, Panginoon, that this partnership ay totoong maglapat. Nang sa ganon, mula po sa siyudad ng Taguig, makapag-raise up po kayo ng mga responsable, Panginoon, at mga tao na kung saan ay hindi lang magiging matagumpay sa buhay, kundi magkakaroon ng magandang kontribusyon, Panginoon, sa buong bansa, Panginoon. At hindi lang sa buong bansa, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang mga taga-Taguig ay magkaroon ng magandang kontribusyon. Para sa kaluwalhatian ng banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang asamot na langit. Amen. Amen.